Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Kami po ay nagpapatianod lamang sa iyong perpektong kalooban. Ikaw ang may hawak ng programa naming ito, ang devotion, Lord. Ang ginagawa po namin araw-araw, ito ay para sa iyo. At ang nais namin, Lord, ay maitanghal ka, maparangalan ka at makilala ka ng lahat ng tao. Lord, glorify thy name. As we pray for all the stroke patients and these people, O God, under coma, o kung may mga sakit at karamdaman man sila ngayong gabing ito na kinakaharap. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Nakikita mo ang sitwasyon ng aking mga kapatid sa lugar po na ito, kung paano po sila naghihirap, Panginoon, sa sakit at karamdaman na kanilang tinataglay. Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon, at nakikita mo, nababatid mo, Panginoon, ang kanilang kalagayan. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng mga pangalang isinulat ng aking mga kapatid sa live stream na ito, Lord God, kumilos ka, dumaloy ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Sinabi mo sa iyong mga salita, ipatong lang namin ang aming mga kamay sa mga taong may sakit at sila ay gagaling. Kaming mga mananampalataya mo, Panginoong Hesus, hallelujah, bagamat kami po ay magkakalayo sa oras na ito, ngunit Lord, hallelujah, as I stretch forth my hands dito po sa screen, Panginoon, ay padaluyin mo ang iyong kagalingan. Padaluyin mo, Panginoon, ang iyong himala sa buhay ng mga taong ito na nagtitiwala, na nagmamahal, na sumusunod sa iyo, Panginoon. At ang amin pong pananampalataya, ikaw ay Diyos na tumutugon ng panalangin. Ikaw ang Diyos ng himala. So I pray, Lord God, lahat ng mga taong ito, Lord God, anumang sakit at karamdaman, especially stroke, we rebuke that spirit upon their body. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we command you, spirit of stroke, to get out of their body. In Jesus' name, we uproot you. We cancel your power upon their lives. Panginoon, anuman pong mga ugat ang nabarahan, Panginoon, in Jesus' name, gumawa ka ng himala, Panginoon. Gumawa ka ng himala. Kung kailangan po nila ng therapy, sumunod po sila sa therapy, Lord. The battle is in the mind. Huwag mong hayaan na lamunin kami ng aming kalagayan. Huwag mong hayaang ma-stress kami. Huwag mong hayaan, Lord, na malamon kami ng mga negative thoughts. Huwag mong hayaang malamon kami ng anxiety, ng depression. Panginoon, ang dalangin ko, palakasin mo ang pananampalataya ng mga taong ito. Hallelujah. Palakasin mo ang kanilang pagtitiwala sa iyo, dakilang Diyos. Lahat ay kaya mong gawin. Ikaw ay bumuhay ng patay. And you are the same God yesterday, today, and forever. Kung paano ka nagpalaya, kung paano ka nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, bumuhay ng patay, kaya mo rin pong gawin ngayon sa panahon po namin. Kaya mong gumawa ng maraming kapamaraanan, Panginoon, upang pagalingin ang aking mga kapatid, Panginoon, na bihag ng mga spiritong ito. Hallelujah. Hallelujah. Padaluyin mo ang kagalingan, Panginoon. Meron po dito na hinihipo ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan mo. Thank you, Jesus. Sikararabahanda, yarabahanda, rasikandarabahande. Holy Spirit, come. Meron po ditong nanonood na masakit ang kanyang likuran. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyong likuran. But there's back pain na nararamdaman ka ngayon. Tanggapin mo ang kagalingan ng Panginoon. Tanggapin mo ang kagalingan, ang himala ng Panginoon sa iyong buhay. Receive that healing from that back pain in the name of Jesus. Whoever you are, just
claim that. Sabihin mo, Lord, I am healed. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Hayaan mo na mag-operate po kami ngayong gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Let there be manifestation of signs, wonders, and miracles. Panginoon, maaaring sa paningin po ng iba, Panginoon, itong ginagawa po namin ay katatawanan. Maaaring ang tingin nila, Panginoon, imposible. Pero Lord, we walk not by sight. We walk by faith, Lord. We walk by faith. And allow us to activate our faith right now. Panginoon, pataasin mo po ang level ng pananampalataya ng aking mga kapatid. Lahat po na naghahangad ng himala sa gabing ito, as we operate, Lord God, in the spirit of miracles, God. Let your miracle power flow upon our midst, O God. Dumaloy, 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 dumaloy ang himala mo sa aming buhay. Dumaloy, 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 kagaya ng isang ilog na hindi mapipigil ang pagdaloy. Come like a flood, Panginoon. Come like a mighty rushing wind. May we all experience, Lord God, your manifest presence. May we all experience your manifest presence tonight. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ikaw na nanonood ngayon, matagal kang lumayo sa Panginoon. Matagal kang nawalay. Maaari ikaw ay nagtampo sa Panginoon. Pero ngayong gabing ito, hallelujah, ikaw ay hinahanap ng Diyos. Ikaw ay natagpuan muli ng Panginoon. At kakatagpuin ka niya ngayong gabi. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos na buhay. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. At ang pangarap mo ay makakamtan. Lumapit po tayo sa Panginoon. Manumbalik. Thank you, God. Come, Holy Spirit. Lahat po ng mga napapagod, lumapit po tayo sa Panginoon. Cast all your cares. Cast all your anxieties. Ibato mo lahat sa Diyos. Ibigay mo lahat sa Panginoon. At hayaan mong maramdaman mo ang kapahingahan. Pagod ka na ba? Pagod ba yung katawan mo ngayon? Sa sobrang pagtatrabaho, sa sobrang pressure, ikaw ay breadwinners ng pamilya mo, ikaw ay OFW. Right now, just receive that restoration, that strength, yung renewal ng strength mo na nagmumula sa Panginoon. Tanggapin mo ang kalakasan ng Diyos. Tanggapin mo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. Ibigay mo sa Panginoon ang lahat-lahat. Huwag kang manghinawang manalangin. Huwag kang mapagod gumawa ng mabuti. Huwag kang mapagod huminto na maglingkod sa Diyos na buhay. Sapagkat naririnig ka niya. Sapagkat nababatid niya ang iyak ng iyong puso. Nakikita niya ang sitwasyon mo at sinasabi ng Panginoon, ako ay nandito. Ako ay nandito lang. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Truly that your presence is here in this live stream, O God. Bago pa kami makarating dito, bago pa kami makapanood, nauna ka na, inihanda mo na ang daan, Panginoon. And tonight, as we meditate your word, Panginoon, as we operate in the Spirit, Panginoon, I pray na malakas naming maranasan ang presensya mo, yung kilabot ng presensya mo, Panginoon. Katagpuin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak sa gabing ito, Panginoon. Huwag mong hahayaan na may isang babae at lalaki na nandito at nanonood ngayon na sila ay lalabas ng live stream na ito na hindi mo pinaranas ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. In Jesus' name. In Jesus' name.
Let your perfect will be done, Panginoon. Shower us with your grace, with your love, and cover us tightly with your most precious blood. Forgive us sa lahat po ng aming mga kasalanang nagawa, sa isip, sa salita, at sa gawa. At ngayong gabi, Panginoon, malaya kang kumilos, malaya kang bisitahin ang lahat ng mga nanonood, Panginoon. Malaya kang nagumawa ng himala sa kanilang buhay. Patatagin mo po kami, Panginoon. Palakasin mo po kami. Pagpalain mo po kami. Salamat po, Panginoon. Thank you, God, for this wonderful opportunity to encounter you face to face. Maraming salamat po kahit sa live stream, sa platform na ito, Panginoon, ay napakalakas naming nararanasan ang iyong presensya at ang iyong pagkilos. Salamat po na renew ang aming kalakasan. Kung kanina po pagod na pagod kami, ngayon po may panibagong sigla, Lord God. Salamat po. At hayaan mo, Lord, na sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita, turuan mo kami, baguhin mo kami, Panginoon, at ikaw lamang po ang palaging makita sa buhay na ito. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit. May I preach your word boldly, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maraming salamat po, Panginoon. Tanggapin mo, dakilang Diyos, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pasasalamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga first-timers, lahat ng mga bagong pasok ngayon, lahat ng mga sa unang pagkakataon ay nakasama namin at makakasama namin hanggang matapos ang programang ito, Panginoon. I know, Panginoon, na silang lahat, Panginoon, ay mangungusap ka sa kanila, babaguhin mo sila at makikilala kanila sa kanilang buhay bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. If you are new here, pwede mo ba akong sabayan sa panalangin ito? Kung gusto mo lang, kung sawa ka na sa buhay mo, kung wala ka ng direksyon, kung wala ka ng pag-asa, kung napunta ka dito na ikaw ay malungkot, ikaw ay may pinagdadaanan, sabayan mo ko sa panalangin ito, kilala ka ng Diyos. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you, but to prosper you. Plans to give you hope in the future. Ikaw na nanonood ngayon, ikaw na baguhan dito, kilalang kilala ka ng Diyos. Alam niyang pinagdadaanan mo. Alam niya, wala ka maitatago sa Kanya. Kung may tinatago kang kasalanan dyan, ibunyag mo sa harapan ng Panginoon, kaya Kanyang baguhin. Kung mayroon kang tinatakasan, lumapit ka sa Diyos. Expose your dark sa light ng Panginoon. I-expose mo yung buhay mo sa Panginoon. Hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo siya. Kailangan mo ng mga makakasama. Kailangan mo ng community. No man is an island. So, kung ikaw yon na bago dito, sabayan mo ko sa panalangin ito ng pagtanggap sa ating Panginoon. So, sabihin mo, Panginoon, nais ko na pong manumbalik sa iyo. Baguhin mo po ako at patawarin sa aking mga kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Nagpapakumbaba po ako, Panginoon. Marami na po ako nagawa sa buhay kong ito. Yung iba ay kagustuhan ko, yung iba ay hindi ko kagustuhan. Maaaring nawalay ako sa iyo, napalayo ako sa iyo, Panginoon. Pero ngayong gabing ito, nais ko pong bumalik, sumunod, magmahal, at magtiwala sa iyo. Kaya Panginoong Jesus, ngayong gabi at ngayong oras na ito, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking puso, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay kong ito. Be my Lord and be my Savior. In the name of Jesus. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa Diyos ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Muli po. Thank you, Lord. Hallelujah. Wow, God bless you, Ate Annalisa. Ikaw pala yun. Pastor, na-discern nyo na may nanonood na masakit yung likod. Masakit nga po yung likod ko. God bless you. Hello po sa lahat ng mga bagong pasok po dito. Thank you, Lord, for His presence in our midst.
Nararamdaman nyo ba ang presensya ng Panginoon sa live stream na ito? Alam mo yun, para tayo nagpo-flow lang. Parang, Lord, kung anong nais mo. Alam mo yun, kung anong gusto mo. Magpapatianod lang po kami. Kasi simula pa lang po, Ate Rochelle, opening prayer pa lang po. Praise God. At nalimutan ko na naman na may naka-assign pala ngayon. Sino ba naka-assign nga ngayon, mga kapatid? So, siguro, sino naka-assign ngayon na tribe? Oh, God bless you, Ate Ana Lu. Marami pala kayo may nararamdamang sakit sa likod, no? God bless you, Ate Chi. Pagalingin po kayo ni Lord. Amen, amen. So, we would like to welcome all our first-timers. Pwede ba nating i-welcome lahat ng mga first-timers ngayon? Pwede ba kayong maglagay dyan ng, kung kayo ay first-time, ilagay nyo lang po me at kung saang lugar kayo nanonood. God bless po sa ating panonood ngayong gabing ito. Dumaloy po ang panibagong lakas at sigla ng Diyos. Amen. Sige po, lagay nyo lang po dyan saang lugar kayo nanonood at meron pong mga kukontak po sa inyo ng mga tribe leaders. Wow, ang dami. Praise God. Wow. Hello po. Sa bawat isa po sa inyo na nanonood, wow, sobrang ang galing ng Lord. Teka lang, i-welcome ko lang kayo dito. Hello po kay Shay Chua, first timer. Me, from Bislig. From Pasay, si Angel Bros. Si Libra from Dasma. Si LOO from Quezon City. Hallelujah, si Tess from Tondo. Si JJ from South Korea. Yes po, every day po ito, every night, every morning, mag-join po kayo sa GC natin para updated po kayo. Si Shin from Taiwan, si I'm Not Yours from Cebu, welcome. Si Aris from Isabela, RJ from Antipolo, Jovin from Saudi, Shay from Canada, Mayan from Taguig, si Ina from Amsterdam. First time na magkaroon ng Amsterdam viewer, but we have live group sa US, Canada, and Europe if you want to join sa bawat isa sa inyo. Lahat po kayo ay iniimbitahan ko na mag-join sa amin pong community. Pipin po ng aking ng amin pong moderators kung paano kayo maka-join. Si Amore from Santa Mesa, Nerissa QC, si ENJ from Mindanao, Kevin J from Bukidnon, may Precious from Zambales, Ilocano from Ilocos Norte, Regel from Manila, Maaj from Rizal, Jersey from Israel, Wine from Ifugao, Dayan from Batangas. Parang nagsisimula uli tayo. Alam niyo yung pakiramdam nung nagsisimula tayo dati? Yung napakadami laging first-timers. Grabe, Gilbert from Dumaguete, Triggs from Bulacan, Tess from Batangas, Rodante from Taiwan. Praise God! Tata from Laguna. Jean TikTok from Laguna, from Singapore, si Darling Ganda, March from Catanduanes. Wow, praise God. Wagner from Iloilo, Eugene Kitts from Malaysia, Shania from Tarlac. Ang dami. Yan, sige. Sa inyo lahat, welcome! Palakpakan natin si Lord. So, ganito po. Meron po kaming tinatawag na community. So, this is our community and lahat po kayo ay welcome. So, this is full gospel. Pinag-aaralan po namin is full gospel. Non-sectarian. Bible-based. Of course, Bible-based. Ang pinag-aaralan po namin dito ay salita ng Panginoon. And just like what I'm always saying to all our viewers, we are all learners. We are all learners. We are all student of the Holy Spirit. At ako po na tagapanguna ng community po na ito ay taos-puso nagpapasalamat sa Panginoon dahil lagi siya may mga pinapatunayan sa atin. Mga kapatid, alam nyo ba na kaka-crossover lang namin kagabi? Nag-pray po kami ng 11 hanggang madaling araw. Tumawid po kami and we are doing this for the past 6 months already. At itong community na ito ay nagsimula po July 25 last year. And we will be celebrating our anniversary this July 25. And believe me,
itong June 1st, ang grabe yung ginagawa ng Lord. Thank you, Lord, sa miracle ko just now. Ano nangyari, Shinsoku? Praise God! God is really moving. Palakpakan natin si Lord. Grabe yung ginagawa ng Panginoon. Grabe, goosebumps, mga kapatid. Kakapray lang natin kagabi, di ba? Tapos biglang ang dami ngayong mga first-timers. Alam nyo ba, may nag-chat sa akin, ewan ko kung nandito na si Ate Isay. Ate Isay, nandito ka na ba? Gusto ko lang i-share yung testimony mo. Alam nyo po, nung nagpunta ako sa Malaysia last week, na-meet ko po sila Ate Isay, yan sila Ate Casey, sila Tita Taze. Praise God. At nag-uusap-usap kami, si Ate Casey, si Ate Isay, ano niya, desire niya na umuwi dito sa Pilipinas, kaso hindi niya alam kung paano kasi hindi siya papayagan ng boss niya kasi maraming trabaho doon. At ilang taon na siya na hindi nakakauwi. Alam niyo ba, right after ng crossover kaninang madhating gabi, ngayong araw daw, yung boss niya mismo ang nag-offer sa kanya na umuwi ng Pilipinas. Praise God, palakpakan natin si Lord. Praise God. At yun, may mga sasagutin. Basta ang dami. At si Mami Jing, di ba, ang testimony niya, yung partner niya na nasa US, na dati yun yung sakit ng ulo niya. Baka nanonood dito si Tito Butch. Pero praise God. Pero ngayon po, kasama na natin nagda-devotion. Palakpakan natin si Lord. Grabe, thank you, Lord. At ito si Shinsoku ngayon lang, 10 minutes ago, sabi ko, Lord, sana pa wag lumakas ng ulan kasi may urgent refuel kami sa barko. Tapos ngayon, wala na bang ulan ngayon dyan? Praise God! Amen and amen. Palakpakan ulit natin ng Panginoon. Walang sayang sa mga ginagawa natin. Pinapatunayan ng Diyos. It's not about us. It's really not about us. It's all about Jesus. It's all about Jesus, mga kapatid. Amen. God bless you po sa lahat na may mga prayer request. Don't worry. Marami po tayong mga intercessors who are praying for you. Sa lahat ng mga naglalagay ng prayer request dyan sa live comment, mga kapatid, kinaka-copy-paste po yan, binabato sa group chat namin, at maraming nagpe-pray sa inyo. Kaya tingnan nyo ngayon ang bunga ng panalangin, answered prayer. Answered prayer, yan po ang resulta kapag marami ang nagpe-pray. Praise God sa lahat ng mga intercessors natin. Ang daming mga first-timers ngayong gabi, ang daming ginagawang himala ng Diyos. So please, kung kayo po ay naghahanap ng himala, kung feeling mo mahirap yung pinagdadaanan mo, sasabihin ko sa iyo ngayon, walang mahirap sa Diyos. Sisiw lang yan sa Panginoon. Ang kailangan mo lang, manumbalik ka, magtiwala ka ulit sa Kanya. Amen? God bless po sa lahat ng mga pamilyang nanonood po ngayon. God bless you. God bless you all. God bless you all. I release, hallelujah, the blessing of the heavenlies and the earthlies to pour out upon the faithful people who are watching right now in the name of Jesus. Thank you, Lord, for using this platform. Hallelujah. Thank you, Lord. Grabe, sobrang iba yung nararamdaman ko ngayon. There is something in my spirit na talagang, alam mo, yung sabi ko kagabi na hindi lang ito mag-uumapaw pero bubulwak. Ganun yung pakiramdam ko ngayon. Na parang there is something na ginagawa ang Lord sa atin ngayon, sa kalagitnaan natin. And I believe there's more. There's more. There's more. Amen? Meron pa siyang gagawin sa buhay po natin, mga kapatid. So, stay put. Okay? Standby ka lang dyan. Manood ka at tingnan mo kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo. God bless you all. God bless you, Abuan family. To all of you who are writing or putting your prayer request in the live comment,
May mga prayer warriors. Ito nakikita nyo ba to? Tingnan nyo, may GC kami ng intercessors. Ayan, tingnan nyo. Nandiyan lahat yan. Yan, sa GC ng intercessors. Ay, nawala. So, lahat ng mga nilalagay nyo dyan, sinesend doon sa GC. At may mga nagpe-pray talaga sa inyo. So, mga kapatid, sa lahat ng mga bago po dito, pwede po kayong mag-join sa amin pong community. Punta lang po kayo sa account ko dito sa TikTok. Tapos, i-click nyo po dun sa baba ng pangalan ko yung Heart to Heart Talks na bulletin board. Mag-join kayo doon. Tapos, pwede rin kayo mag-join sa amin pong community. Meron kaming mga group chats. Pwede kayo mag-send doon ng prayer request, mag-share ng testimony. At kung gusto nyong mag-join ng mga small groups, meron po kaming small group sa community po na ito. We have 12 tribes. So, meron tayo sa US, Canada, Europe, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Asia, Middle East, Korea, Japan, Singapore, Malaysia, Taiwan. Mga kapatid, kahit nasa ang lugar kayo, pwede kayo mag-join. Okay? So, kung gusto mo lang na may taong makikinig sa'yo, kung gusto mo lang na gusto mo mapaglabasan ka ng mga hinanaig mo sa buhay, ay pwede po kayong mag-join sa community po na ito. Pero bago yun, give me at least mga 45 minutes to share this. Wag kayong aalis dito. Okay? Wag kayong aalis dito. Give me just 45 minutes of your time. Parang masarap mag-grounding session ngayong gabi, no? So, mag-grounding session tayo mamaya, right after nito. Handa na po ba tayo makinig? Can I hear an amen in the live comment? Malaking amen kung excited na pong makinig ng Word of God for tonight. Praise God! Thank you, Jesus. Grabe, no? Sino excited na sa anniversary sa July 25? Woo! Palakpakan ulit natin si Lord. Mag-anniversary na tayo, mga kapatid! Praise God! Sobrang na-excite naman ako. So ngayon po, ang pag-aaralan po natin, mga kapatid, is another parable of Jesus. Isang talinghaga ng Panginoong Hesus na kanyang itinuturo sa kanyang mga followers, sa kanyang mga tagasunod. Last time, tayo po ay ang ating talinghagang pinag-usapan is the parable of the hidden treasure. And I ask you something. At tatanungin ko ulit ngayon for the sake of our first-timers. Mga kapatid, ang tanong ko nung nakaraang gabi, have you ever spent years? Naglaan ka na ba ng ilang taon that you are looking or chasing for something and you thought would make you happy? Meron kang mga hinahanap, meron kang mga hinahabol na akala mo magpapasaya sa'yo only to realize it wasn't enough. Only to realize it wasn't enough. Siguro na kamtan mo na ang katagumpayan, nakamtan mo na ang isang matagumpay na relationship, maybe. Marami ka ng pera, marami ka ng ipon, marami ng laman yung bank account mo. Napalakpakan ka na ng maraming mga tao. Na-acknowledge ka na. Marami kang achievements sa buhay. Akala mo yun yung magpapasaya sa'yo. But after all the chasing, you still felt like something was missing. May kulang pa rin. So this is the same question I asked 2 days ago or 3 days ago during our evening devotion. At maraming mga tao ganyan na akala mo ang mga bagay na kapag nakuha mo na and you thought ito ang magpapasaya sa akin, pero kapag nakuha mo na, hindi pa rin pala. Kulang pa rin pala. May hinahanap ka pa rin pala. At sa pagpapatuloy po natin ng ating pong parable series, alam niyo po, itong talinghaga na atin pong pag-aaralan ay ano lang po ito 2 verses lamang po sa Matthew chapter 13. And we will read it. Okay? Matthew chapter 13. Verses 45
to 46. Matthew chapter 13 verses 45 to 46. So babasahin ko po. Ang sabi po dito, again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Parang kagaya din po nung isang lalaki na binenta niya rin ang lahat dahil nakita niya yung hinahanap niya. So this one, a merchant, is looking for fine pearls. And when he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Binenta niya ang lahat upang mabili yung perlas na kanyang nahanap. Dito po sa atin pong binasa ay meron pong Matthew chapter 13 verses 45 to 46, the parable of the hidden pearl. Yeah. So, meron pong isang greatest question dito na pwede nating sagutin sa ating isipan. What is worth giving your life for? What is worth giving your life for? So dito po ay sinasabi po ni Jesus ang isang kwento ng isang merchant at siya ay naghahanap ng magagandang mga perlas. And of course, kung siya po ay isang merchant at naghahanap siya ng perlas, siya po ay experience, 'di ba? Experience itong tao na ito. He's knowledgeable about all the pearls. Marami na siyang mga perlas na nahawakan, nabili, binenta at nakita. Marami na siyang mga valuable things na nakita habang siya ay naghahanap. But one day, he finds a pearl unlike any other. A pearl unlike any other. And that moment na nakita niya ang perlas na ito, lahat ay nagbago. Because when he discovers its value, he sells everything he has to obtain it. Amen po ba? Hindi dahil pinuwersa, hindi dahil napilitan, kundi nakita niya ang kahalagahan ng perlas na ito. He knew what he found was worth more than everything he was giving up. Mas mahalaga ang perlas na ito sa lahat ng mga ari-arian, sa lahat ng mga bagay na meron ako. What is your treasure right now? Ano ba ang pinakamahalagang kayamanan na meron at hawak-hawak ka ngayon? Bilang isang follower ni Jesus, the greatest treasure na meron po tayo ngayon is our relationship with Jesus. Our faith, of course, sa Panginoon. Yun po yung pinakamahalagang regalo. Yung nakilala mo si Jesus sa buhay mo. Si Jesus ba ang greatest treasure mo? Siya ba ang greatest treasure ng buhay mo ngayon? Alam niyo po, sa mundong to, maraming magpapaligaya sa atin. Pero panandalian lang. Pagkatapos kang paligayahin, paiiyakin ka. Pero si Lord, 'di ba? Iba yung kay Lord eh. Iba yung pagkilos niya, paiiyakin ka muna niya bago kanya paligayahin. Alam mo 'yun, 'di ba? May mga moment, sabi ko nga sa inyo, na bago natin nakilala ang Panginoon, ang dami nating mga pinagdaanan sa buhay. 'Di ba? Ang dami nating mga problema. Ang dami mong iyak. Ang dami mong pasakit. Pero right after all this, makikita mo, there's joy in tribulation. Merong kaligayahan. At yung kaligayahan na yun na hindi mo maintindihan kung saan nagmumula. Yung kapayapaang hindi malirip.
Right after the storms na pinagdaanan mo, lahat ng matitinding pagsubok na pinagdaanan mo, anong susunod? Kaligayahan. Lalo na nung natagpuan mo ang Diyos sa buhay mo. At marami po sa atin yung may mga ganyang mga kwento, di ba? Yung ganyang mga kwento na bago mo nakilala si Lord, dumaan ka sa greatest heartbreak ng buhay mo. Bago mo nakilala ang Panginoon, nagkaroon ka munang ng matinding unos sa buhay mo. Alam mo yun, yung parang akala mo nandoon ka na sa dead end. Akala mo nandoon ka na sa dulo. Na parang wala nang pag-asa. And then suddenly, there's Jesus waiting for you. Waiting for you. Amen. Grabe pag-ibig ng Lord, diba? Sobrang nakakaiyak talaga yun. Ewan ko ba, kapag naalala ko yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ko, lalo na yung time na nililigtas niya ako sa lahat ng mga nangyari sa buhay kong to, we can't help but cry, diba? Sa church ko lang tong sound card ko. Diba? We can't help but cry. Napakasarap! Naku po, nalobat ata. Teka lang. Bubuksan ko lang ilaw ko. Yeah, teka lang. Diba may pa-party? Ayan. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Wala ka nang hahanapin pa. Amen. Wala ka nang hahanapin pa, mga kapatid. Sa Diyos lang talaga natin matatagpuan ang tunay na kasapatan sa buhay po na ito. Gusto ko po magpasalamat sa inyong lahat na nanonood po ngayon. Yan, salamat. Palakpakan natin si Lord. At magpasalamat sa binuunang Lord na community. Siya po ang nagtayo nito. Siya ang nagtatag nito. Siya ang gumawa ng lahat ng paraan kasi hindi po ito gawa ng tao. 'Di ba? Itong 300 plus na nanonood ngayon, hindi magagawa yan ng tao na pagsamasamahin sa isang TikTok community, 'di ba? We thank God for this opportunity na nakita natin yung pinakamahalagang yaman ng buhay. I just wanna ask, sino talaga dito yung nakakilala kay Lord through this live stream? Okay? Yung magko-comment lang yung mga nakakilala talaga kay Lord. Yung nagkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos dahil dito sa live stream. Okay? Yung na born again, nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Yan, sino yan? Type me or ako. Si JC, si Neil, Eileen, Terry Jane, Ate Maria, Ate Rochelle, dami. Okay, JR. Yeah, ang dami nyo. Yeah, biglang tumaas na ng ganon. Okay, praise God. Ang dami. Isang patunay po, mga kapatid. Naiyak. May plano ang Lord. At hindi nawala ng saysay. God bless you, Zach. God bless you, Zach. Kuya RD sa final exam. God bless you. Hindi nawalan po ng kabuluhan. Hindi nawalan ng saysay. Yung pagpili natin dito sa live stream po na ito. There's a lot of you here, and I believe thousands of people nandito pa rin sa TikTok na nangangailangan pa ng salita ng Diyos. Marami pa.
Tama po ba? Ang dami pang mga taong naghihintay, nag-aabang. Amen. Marami pang mga nauuhaw. Alam niyo po, marami na pong dumaan dito. Siguro kung pagsasama-samahin natin lahat ng mga dumaan dito, libo-libo na tayo. Libo-libo na tayo. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, di ba? Kung sino ang magiging matapat, hanggang wakas sila ang maliligtas. Hindi ko sinabi na yung mga hindi na uma-attend sa devotion ay hindi tapat. Hindi po. Alam niyo po, marami na po dito nagsimula, tapos nagkaroon ng kanilang mga churches, naging active sa church, di ba? Yun yung masaya tayo. Masaya tayo kapag maraming mga tao po ang mas nagagamit, mas nadidisciple, mas lumalalim sa Lord. And our goal is to connect all of you sa mga local churches. That's my dream. Na lahat po ng mga nanonood po dito ay mas lumalim kahit saan kayo magagamit ni Lord. Hindi po mahalaga ang heart-to-heart community. Ang mahalaga in the end, ang relationship mo kay Lord. Amen? Your relationship with God. At masaya ako pag may mga nakikita akong mga comment na lumalim sila, nakakilala sila kay Lord. From backslider, ngayon ay follower na ulit. From basher to follower. From viewer, ngayon ay committed, member ng life group, isa ng intercessor, isa na siyang mission partner. Di ba po? Nakita ko yung paglago ng mga tao na nakasama ko sa simula dito. Bakit? Kasi nakita po namin yung pinakamahalagang kayamanan at ayaw na po naming pakawalan, ayaw na po naming mawala yung pinakamahalagang yaman na meron po kami ngayon. Our relationship with Jesus. Kung meron man po kaming maipagmamayabang, yung relasyon namin sa Panginoon, hindi yung kami. Kasi alam namin, kulang kami. Hindi kami magaling. Hindi namin kaya. How to handle these thousands of members dito sa community natin? Alam niyo po ba na libo-libo na tayo sa community? Libo-libo na po tayo sa community. Paano natin mahahandle to? At tayo ay nakakaabot sa iba't ibang mga bansa. At hindi namin kayo mapipilit na umattend lagi ng devotion kasi po si Lord ang magbibigay sa atin ng conviction. At darating sa oras, susubukin po kayong lahat. Darating ang oras na magkakaroon kayo ng matinding pagsubok. At ano ang magiging tugon mo? Ayoko na ba? Titigil ba muna ako? O the more na may pinagdadaanan ka, the more na lalapit ka sa Panginoon. The more na magpapakumbaba ka, Lord, mas kailangan ko po ang presensya mo. Mas kailangan ko po ang tinig mo, Panginoon. Kailangan ko ng pangungusap mo. Mga kapatid, dapat ganun po tayo. Lord, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin sa pinagdadaanan ko ngayon? Kung ikaw ay may problema sa relasyon mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Kung hindi ka nakapasa sa examination mo, sa board exam, sa school na gusto mo, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Kung yung ine-expect mo ay hindi nangyari, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Kung yung pinapanalangin mo ay hindi pa dumadating, Panginoon, ano ang tinuturo mo sa akin? Yeah, what instead of why? Marami mga tao kasi sabihin, bakit? Bakit, Lord? Bakit ako? Mabait naman ako, naglilingkod naman ako. Sabihin sa'yo ni Lord, why not? Why not?
I will just test your faith. I will just test your character. So you ask the Lord, Lord, what are you teaching me? What are you teaching me? Hindi ko po kayo ipapamper or hindi ko po kayo bibigyan ng mga false hopes. Ang buhay ng isang Kristiyano ay marami pa ring mga problema at mga pagsubok. If you will decide tonight to give your life to Jesus, it's not butterflies and rainbows. It's not always okay na lahat ay smooth na nangyayari. Wow, praise God, dumating ako ng devotion ni Kuya Harold. So blessed ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka nadadaan sa mga problema at mga pagsubok. The more na susubukin ng pananampalataya mo. Kasi the more na sinasabi mo, Panginoon, ako ay follower mo. Hanggang saan? Hanggang kailan? Ang mga disciples ni Jesus, hindi ko alam kung ba't ako nililid dito ni Lord, wala to sa topic natin ngayong gabi, pero dito ako dinilid ng Lord ngayon. Ang mga disciples ni Jesus, they are His disciples. Jesus followers. And yet, during the time na huhulihin na si Jesus, anong ginawa ng mga disciples? Nagtakbuhan sila. Nagtakbuhan sila. Disciples. Followers. Tayong mga nandito ngayon na nanonood, hanggang kailan, hanggang saan, mukhayang sabihin na, Lord, gusto ko pong sumunod sa iyo. Gusto ko pong patunayan, Panginoon, ang pagmamahal ko sa iyo. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, if you truly love me, you will obey my commands. Di ba? Hindi ka madaling sumuko na konting problema lang. Ayoko na. Hindi lang nangyari yung hinihingi mo, hindi lang nangyari yung ina-expect mo. Ayoko na. Nagtatampo ka na agad sa Panginoon. Dadaan ka sa mga pagsubok ng buhay, pero hindi ka iiwanan ng Diyos. Tayo nga yung mangiiwan eh. Sa totoo lang. Tayo pa yung may mas mataas ang tendency na iwanan natin ng Lord. Pero ang Panginoon hindi. Hindi niya kayang gawin yun sa'yo. Hindi niya kayang gawin yun sa'yo. Kaya tayo ngayon, nandito ngayon, di ba? Natagpuan na natin ang pinakamahalagang ihaman ng mundo eh. Nakilala na natin si Jesus. Sa lahat ng, wala pang personal relationship kay Jesus ngayon. Sabi ko sa inyo, yun ang pinaka-worth it na magagawa mo sa buhay mo. Yung magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon. Yan po ang pinaka-worth it na desisyong gagawin mo sa buhay mo. Of course, life is not perfect. Life is full of ups and downs. Pero kahit na ups and downs pa yan, kahit pagbalik-balik ta rin man ang mundo, wala pa rin dadaig sa relasyon natin sa Panginoon eh. Alam niyo, sa totoo lang, dapat nga ang Lord ang magtampo sa atin, pero hindi niya ginagawa. Kaya anong sabi dito sa Matthew 13:46? When He found one, nung nakita niya yung isang bagay na iyon of great value, anong ginawa niya? He went away and sold everything he had and bought it. Point number 1, everyone is searching for something. Lahat po tayo ay merong hinahanap. Kaya nga kayo nandito ngayon eh, di ba? Siguro kaya nga kayo nandito ngayon dahil meron kayong hinahanap. Diba? Kagaya lang din yung nakaraan, ang devotion natin nakaraan. Many people are searching but don't know what they really need. So dito rin, diba? We are all searching for something.
We are all searching for something. Marami tayong hinahanap sa mundong to. Akala mo, yung mga hinahanap mo, yun ang magbibigay ng satisfaction. Pero ang galing ng merchant, no? Nung nakita niya yung pearl na yon of great value, agad-agad binenta niya lahat. Akala ng maraming mga tao sa mundong to, yung mabuhay ka na mayaman ka, na okay yung pamilya mo, okay na yun. And sometimes nababaliwala ang Panginoon. Sometimes. Maraming taong naghahanap at natatagpuan siguro nila yung akala nilang magpapasaya sa kanila sa maling mga lugar. Baka. Alam niyo po, nilikha ng Panginoon ang ating mga puso na merong space doon sa puso na yon na tanging ang Panginoon lang ang makapagpupuno. There's a God-shaped vacuum inside our heart that only God can fill in. So kung wala ang Panginoon sa buhay mo ngayon, kahit na masaya ka, kahit kumpleto ang pamilya mo, marami kang pera sa bangko mo, kahit sikat ka, mayaman ka, may kulang pa rin. May kulang pa rin. Kahit na anong paghahanap mo, alam mo, mapapagod ka lang. Sa totoo lang. Mapapagod ka lang. Maghahanap ka ng maghahanap at magugulat ka isang araw nandoon ka na sa dead end at hindi mo pa rin nahanap yung gusto mo. May nakita akong illustration na merong isang lalaki na bata. So, merong pera sa harapan niya. Hanggang sa naging professional siya, takbo lang siya ng takbo, tapos pera, yun nasa harapan niya. Takbo lang siya ng takbo, hanggang tumatanda na siya, pera pa rin nasa harapan niya, hanggang nawala na yung pera, at yung lalaki na yon nandoon na sa dulo ng bangin. At matanda na siya. Baka magulat ka isang araw, magigising ka na lang, na, ay, dead end na pala ng buhay ko. Anong ginawa ko? Nagkamali ako ng mga hinabol. Nagkamali ako ng mga bagay na hinanap sa mundong ito. Ano ang mga bagay na hinahabol mo ngayon? Siguro sinasabi ng iba, late ka na! Ang tagal mo nang, wala ka pa ring asawa, wala ka pa ring stable job, wala ka pa ring... Ang daming mga tao nagsasabi niyan. Diba? Maraming mga tao magsasabi niyan, hanggang ngayon, wala pa rin, late ka na, napag-iiwanan ka na. Do not believe! Huwag kang maniwala sa sinasabi ng kaaway. Ikaw ay nandyan, right where you are, because God placed you there for a reason. God placed you there for a reason. God is never early, and He is not too late. He is always on time. He is always on time. At kapag ang Diyos ang kumilos, mangyayari sa kanyang tamang oras at panahon. Sa lahat ng mga hindi magka-baby, meron ba dito mga hindi magka-baby? Alam nyo, marami na kaming pinag-pray dito na nagka-baby. Praise God, no?
Kamusta si Ate Grace? Nandito ba? Nandito ba si Ate Grace? Isa sa mga, hindi ko makakalimutan, na pinag-pray natin at nagkaroon sila ng baby. Praise God. Ayan, si I Am Grace, di ba? Isa sa mga, isa sa mga pinag-pray natin yan. Praise God. Hello po, Ate Honeybee. Kamusta po kayo, Kuya Jeric? Amen. May mga pinag-pray po tayo dito na praise God, to God be the glory. Hindi magic. Kasi sabi ng Lord, yun na yung tamang panahon para sa kanila. No? So sige, ganito gawin natin. Para sa lahat ng mga mag-partner na gustong makabuo ng baby, una sa lahat, syempre magpakasal muna kayo para may blessing, di ba? May blessing ng Lord. So that's the first thing you need to do, okay? So kahit sa lang yan, sa munisipyo, sa west, basta may basbas, okay? At ngayon, gusto ko kayo ipag-pray sa lahat ng mga hindi magka-baby dito. Okay? So, ito po ay panalangin. Walang magic. Pero ang Panginoon kayang kumilos sa buhay mo. Okay? So, bunga ng prayer and fasting. Lahat ng mga gustong magka-baby dito, okay, hindi ko ipapaasahin kasi wala naman sa amin yung kapangyarihan eh. Siyempre si Lord pa rin yun. So we just want to align our will sa will ng Lord. Sabi ng Panginoon, I will make all things beautiful. Diba? I will make all things beautiful in my time. Sa oras niya, hindi sa timeline mo. So wag kang mag-alala kasi hindi late ang Lord sa buhay mo. Okay? So, I would like to pray for you. Hello, Katya. God bless you sa schooling mo, sa law school. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, si Ate Rhea. No, Ate Rhea, God bless you. Baby Sky will come. I'm going to pray for you. Tandaan mo tong araw na to. June 1, 9:47 p.m. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa lahat po ng mga mag-asawa na hirap sa pagbuo ng kanilang anak, I would like to pray for you. Thank you, Jesus. Wala po kaming ibang panghahawakan kundi ang mga salita mo, Panginoon. Every time na meron pong nagpapapray ng mga mag-asawa na hirap makabuo ng anak, lagi mong pinapaalala sa akin, Panginoon, yung sinabi mo sa Exodus na kung ikaw ay aming sasambahin, if we will worship you, our God, you will bless our food and water. You will heal our sickness, and there will be no barren in the land. Kung sasamba po kami sa inyo, walang mababaog. And this is not just physical barrenness, but also spiritual. So I pray, in the name of Jesus, hipuin mo, Panginoon, ang lahat ng mga babaeng ito, Panginoon, just like what you did, Panginoon, kay Sarai, kay Elizabeth, na pinsan ni Maria, in the Bible, Old and New Testament, Lord, you proved how powerful you are. Pinatunayan mo, Panginoon, na kapag sinabi mo ito ay iyong gagawin. Panginoon, walang mahirap sa iyo. Panginoon, idantay mo at pagpalain ang womb ng mga babaeng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ano man po mga irregularities, ano man po, Panginoon, ang hindi maayos na sistema sa kanilang katawan, ay ayusin mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ng mga taong ito na nananalangin, nagpapapray, Lord God, in the name of Jesus, ngayon po, sa unang araw ng Hunyo, Panginoon, patunayan mo, Lord,
Ikaw ang dakilang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang lumikha sa lahat ng mga tao, sa lahat ng may buhay. So let everything that has breath praise the Lord, and we pray, O God, maglagay ka ng hininga. Hingahan mo ang mga asawang babae na ito, Panginoon. Hingahan mo sila at magkaroon ng buhay sa mamamagitan nila, Panginoon. In Jesus' name. Breathe life. Breathe life. Hingahan mo, Panginoon. Hingahan mo, Panginoon, ang mga babaeng ito at pagpalain mo ang lahat ng mga mag-asawa na hirap na bumuo ng anak. Let there be a miracle baby in the name of Jesus. At Panginoon, ang ilan sa kanila maaaring maghintay pa ng ilang mga buwan, maghintay pa ng ilang mga taon, pero Lord, hindi sa timeline namin, kundi sa timeline mo. Hindi po namin kayo pasusunurin sa schedule namin, susunod po kami sa schedule mo. Pero ngayon pa lang, naniniwala ako, may ginagawa ka na. Plant a seed of faith sa buhay ng mga mag-asawang ito. Salamat po. Excited po kami na isang araw merong magme-message sa group chat, magme-message sa amin, Panginoon, na sila po ay biniyayaan mo na ng anak. Pwede niyo po bang ilagay ang mga pangalan ng mga mag-partner dito sa live comment? I would like to mention their name in Jesus' name. Yung dalawa po sana ay mag-asawa. Okay? So, I pray for Danaril and Angelico in Jesus' name. Thank you, Lord. For Carlo and Eileen, Rodney and Lynn, Liza and Bien, Marjorie and Jose Marie, Chivas and Sydney, Monica and Kim Floyd Ngoloban, Angelica and Gerald, Michael Francis Vargas and Lillian Vargas, Camille and John Stephen, Roy and George, Haron and Vinafe, Lenny and Wingel, Lady and Algie, Devin Rose and Christian, John and Joy, Annalyn and July, Rhea and Jerome, Angela and Mark, Mark and Lani, Jaisel Reyes and Aldrin Reyes, Alfie Jan and Mary Clear, Jen and Bon, Rastan and Dean, Ella and George Salvador, Gab and Greeny, Michael Francis and Lillian Vargas, Jaisel and Aldrin, Sally and Maki, Randy and Ga, Alili and Cesar, in Jesus' name, Jonelyn and Marvin, John Filomene and Maria Cariza, Mary at Kuya Sherwin, in Jesus' name, JR and Lynn, Jericho and Irene, Joanna May and John Eric de la Fuente, Ray Ray and Vincent, Trisha, Janice and Sherwin. Hallelujah. Thank you, Lord. Abby and Dandy, Aida Simeon and her husband. Thank you, Jesus. Ang lahat ng mga panalangin ito, o kung may mga magdalagay pa ng kanilang mga panalangin, Panginoon, kiniklaim po namin, Lord, that your miracle will manifest upon their lives. Miracle in the name of Jesus. Tinatawag po namin, Panginoon, ang himala mo sa kanilang mga buhay, and I speak the name of Jesus, the name of Jesus that brings life, healing, freedom, joy, and peace. I speak the name of Jesus upon these people. And we thank you, even right now, we will see a miracle. In Jesus' name, amen. For your glory alone, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Praise the Lord. Makakakita po tayo ng himala, makakakita po tayo ng katagumpayan, at ang Diyos lamang po ang itatanghal po natin sa lahat ng ito. So, praise the Lord. Excited ako, naniniwala po ako, mga kapatid, na talagang may gagawin ng Lord. Paliligayahin niya po tayo, mga kapatid. Just believe with all your heart, okay? Faith activates miracle. Kapag ikaw ay nanampalataya ng buong puso, magkakaroon ng himala. Thank you, Jesus. Mabilis na lang to. Actually, kagaya lang din naman talaga to ng topic natin last time. Almost the same. Gusto ko lang mag-grounding session.
Praise God. Praise God po. Point number 2. Mabilis na lang po. When you find what is truly valuable, everything else changes. When you find what is truly valuable, everything else changes. Magbabago talaga ang lahat, no? Kanina 300 tayo, ngayon 500 na, 'di ba? Magbabago ang lahat kapag nakilala mo ang Panginoon. Paano magpatawad kapag nakilala mo si Lord? Si Jesus, kung anong ginawa niya, malalaman mo kung paano magpatawad. Kapag na-discover po natin ang dahilan ng buhay na ito, magkakaroon ng kaliwanagan sa atin. Sabi ko nga marami nang nakitang perlas itong merchant na ito, pero yung perlas na nakita niya dun sa kwento na to, it's different. And because it's different, nagkaroon siya ng ibang priority. Na binenta niya lahat, umuwi siya sa kanila, ibinenta lahat ng meron siya upang mabili po yung pearl na yun. Mga kapatid, imposible na hindi magbabago ang buhay mo kapag nakilala mo si Jesus. Imposible hindi ka magpapatawad. Imposible hindi ka magmamahal. Imposible hindi magbabago ang buhay mo. Your values will begin to change. Your perspective sa buhay will begin to change. Dati, ikaw nagtatrabaho ka lang para pera. Diba? Para sa pamilya mo, bigay. Bills, bayad. Ganun lang tumatakbo eh. Ngayon, iba na ang takbo ng pag-iisip mo. Iba na ang takbo ng buhay mo ngayon. Nag-iba yung perspective mo. Yung dating mga sinasamba mo dati, pera. Diba? Sinasamba mo, papuri ng tao, kayamanan, fame, popularity, influence, power, success. Pero lahat ng yun nawala. Hindi na mahalaga sa'yo yun ngayon. Ang mas mahalaga ang Panginoon. Diba po? Sa totoo lang, may mga tao ngayon dito, naniniwala ako. May mga tao ngayon na nanonood ngayon, handa niyong ipagpalit ang trabaho niyo para sa Panginoon. Handa niyo nang ipagpalit lahat ng meron kayo ngayon para sa Panginoon, para magawa lang ang perpektong kalooban ng Diyos sa buhay niyo. Handa mo nang iwan ng lahat. Lord, suko na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin mo sa buhay ko, pero nagtitiwala ako sa iyo. May mga tao ngayong kinakausap ang Lord. Ako po ay isang buhay na patotoo. Sinasabi ko po sa inyo yung kwento ng buhay ko. Ako po ay sales and marketing executive for the past 7 years. I let go of everything when God called me to start a community church. Iniwan ko po lahat. At salamat dahil supportive naman yung parents ko. Noong una, hindi nila siguro maintindihan. Ang ganda ng trabaho mo, may pasasakyan. Diba? Ang ganda ng trabaho mo eh. Ba't mo iniwan? Kasi ang tawag ng Lord sa akin, maglingkod eh. At salamat dahil doon, nakakilala din ng mga magulang ko. Nagkaroon din sila ngayon ng relationship sa Panginoon. So, they are both born-again Christian believers as well. Ayan si Mama, yung Edita Cruz. Nanay ko yan. At yung Papa ko, bago pa lang siya na Kristiyano. 'Di ba? Wala pong sayang. Kapag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, walang sayang. Alam niyo kung ba't ako nabubuhay ngayon? Sino nagpo-provide ng mga pangangailangan ko? Si Lord, kasi siya yung boss ko eh. Siya yung employer ko. At hindi na uubusan ng paraan ng Lord para i-provide lahat ng pangangailangan natin. Hindi na uubusan ng way si Lord. Amen. Marami siyang ways. How to bless us. How to provide for us. God will never run out of ways, mga kapatid. Nagbago ni. Dati, ang pangarap ko lang din. Alam niyo, ang pangarap ko dati, yumaman. Ang pangarap ko dati, makalibot sa iba't ibang mga bansa. Pero nung iniwan ko yon, ginagawa pa rin ng Diyos. Pero sabi ng Lord, ako nang bahala sa'yo.
Alam niyo yun, pangarap ko dati mag-explore sa iba-ibang bansa, pangarap kong yumaman, pero iba pala yung way ng Lord. Iba pala. Ang gusto pala ni Lord, siya ang gagastos para sa akin. Yung pala yung gusto ng Lord. So when I let go of everything, akala ko yung mga pangarap ko dati hindi na mangyayari. But God is so faithful. Nung pinapili ako kung church o yung TikTok, live stream, may word sa akin si Lord eh. Mahirap, yes. Ang hirap pumili nun. Pero nung pinili ko tong TikTok, mas dumami pa yung pamilya ko dito. Mas dumami pa yung marami ako na sharean ng gospel, ng word of God. Mas maraming nadi-disciple, mas maraming lumalali, mas maraming natitrain for the glory of God. Kakaiba ang kilos ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod kahit di mo naiintindihan. At magpatuloy. Amen? Many Christians struggle because they see Jesus as an addition to life. But Jesus never came to be an addition. He came to be the center. Ang ganda nun. Maraming mga tao, iniisip nila, naku po, dagdag na naman yan. Kapag may Jesus ka, maglilingkod ka, etc. Marami kang gagawin. Pero alam niyo si Jesus, hindi siya naparito, hindi niya binigay yung buhay niya para idagdag lang sa atin. Ang gusto niya maging sentro ng buhay natin. Jesus never came to be an addition. Congratulations, Denise. God bless you. He came to be the center. Siya ba ang sentro ng buhay mo, kapatid? God bless you, Ate Rochelle. Amen. He came to be the center. Jesus be the center. Jesus be the center. Lahat ng gagawin ko, Lord, be the center of everything. Sana maging gano'n na lang, no? Yung panalangin natin. Na, Lord, maging sentro ka ng buhay ko. Okay lang kahit hindi mangyari yung mga bagay na gusto ko. Pero, Lord, kung anong gusto mo. Kung anong gusto mo. When Christ becomes your greatest treasure, everything else finds its proper place. Do you agree? Kapag si Kristo daw ang naging pinakamahalagang yaman ng buhay mo, lahat, everything else finds its proper place. Alam niyo yon? Sa isang di ba, sa jigsaw puzzle, dapat nakafit doon para pumasok. Kasi kapag hindi siya para doon, hindi mo maipapasok, hindi mo masushoot. Hindi po ba? So kapag si Jesus ang sentro ng buhay mo, lahat yan. Di ba? All things work together for good. All things work together for good. Ikaw ang iyak. And number 3, what you value most determines how you live. God bless you, Monica Nielo. God bless you. What you value most determines how you live. Totoo yan. Kung anong pinakamahalaga sa buhay mo, yun ang nagiging buhay mo eh. Kasi yung mahalaga eh. Diba? Like for example, sabi nung isa kanina, gusto ko maging abogado kasi yun lang yung gusto kong gawin sa buhay ko. Talaga lahat ng gagawin niya, mag-aaral siya pag-abogado. Diba? Yun talaga gagawin niya sa buhay niya. Mag-aaral ng mga batas. Yun yung magiging buhay niya kasi yung mahalaga sa kanya. So the merchant here sold everything. Ito, walang lumabas. What
you value most determines how you live. What you value most determines how you live. What you value most determines how you live. Ang priority natin, kung nasaan ang priority natin, nandoon ang kayamanan natin. So the merchant here sold everything. Binenta niya lahat. Sa pagbebenta ba niya ng lahat ay nawalan siya? Hindi. Nagkaroon pa siya. Maraming tao nag-iisip na kapag binigay niya yung buhay niya kay Jesus, naku po, marami na akong bagay na hindi magagawa. Bawal na ako magganito, bawal na ako magganyan, etc. Diba? Ang dami mong ipagpapalit, ang dami mong isasakripisyo. Sa totoo lang, hindi ka naman talaga nawalan, nagkaroon ka pa. Naintindihan yun ng merchant. Naintindihan niya yun. Worth it, yung pearl na bibilin niya. Sino ba ang may first place sa puso mo ngayon? Kasi kung sino ang first place sa puso mo ngayon, yun ang magiging buhay mo. Your calendar reveals your priorities. Your habits reveal your priorities. Your thoughts reveal your priorities. And eventually, your life reflects what you treasure. Your life always moves in the direction of what you value most. Kaya kung ang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon ay si Jesus, diyan dadaloy ang buhay mo. Yan ang magiging direksyon ng buhay mo. Kung si Jesus ang pinakamahalaga, ang direksyon na lalakaran mo, si Jesus lang. Si Jesus lang ang susundin mo. Si Jesus lang ang mananaig palagi. Si Jesus ang priority mo kasi siya ang pinakamahalaga sa buhay mo. You value Him the most, so your life always move in the direction where Jesus is. Kung nasaan si Jesus, nandun ka. Kasi siya ang pinakamahalaga sa'yo. Jesus is not just a pearl. He is the pearl. At magtatapos po ako sa isang kwento. Alam niyo na, nakwento ko na yan dati eh. Diba? Nakwento ko na to, pero since maraming bago ulit, kwento ko ulit. About sa isang pearl. And after nito, we'll go to grounding session. For where your treasure is, there your heart will be also. Tama sa Matthew yan, diba? So, meron isang bata kasama ang kanyang ama na bumibili sa isang pearl store. Sabi ng bata sa kanyang ama, "Tatay," ako, "Daddy," sabi niya, "Daddy, malapit na po yung birthday ko. Malapit na po yung birthday ko. Pwede po ba na ang iregalo niyo po sa akin ay perlas, Daddy?" Sabi ng daddy niya, "Anak, sa ngayon kasi ay wala pa akong pera eh. Mag-iipon muna si Daddy. Okay, tapos right after, kapag nakaipon na si Daddy, ibibigay ko sa'yo yung pearl na gusto mo para sa kaarawan mo." So, lumipas ang ilang araw, napaka-excited yung bata. Very excited. Inaabangan, ilang araw na lang, 5 days na lang, birthday ko na, 4 days na lang, birthday ko na, 3 days, 2 days, hanggang sumapit ang kanyang kaarawan. Pumunta ang kanyang daddy at binigyan siya ng isang perlas. Sinabi niya, "Anak, ito na ang perlas na hinihingi mo ngayong kaarawan mo." Pagkatapos noon, tuwan-tuwa ang bata. Sabi niya, "Daddy, maraming salamat. Salamat po, tinapad mo po yung pangako mo sa akin. Nabibilan mo ako ng perlas." At tuwang-tuwa yung bata. Lagi niyang suot-suot ang perlas. Gumising, kumain, maligo at matulog, suot-suot niya ang perlas na ito. Hanggang dumating ang isang gabi na sinabi ng ama sa kanyang anak, "Anak,
pwede bang kunin ko ang perlas na niregalo mo sa akin? At sabi ng anak, Daddy, bakit mo kukunin to? Hindi pwede, sa akin to, niregalo mo sa akin to. Bakit mo babawiin? Ayoko, Daddy. Ayoko po. So, umalis yung daddy at yung anak ay nanatili sa kanyang kwarto. Kinabukasan, muling lumapit ang kanyang ama at sinabi, Anak, pwede bang kunin ko muna yung perlas? At sabi ng anak, Daddy, di ba niregalo mo na sa akin to? Bakit mo babawiin? Ayoko po, hindi ko po kayang ibigay to sa inyo. Umalis yung ama at nanatili ang anak sa loob ng kwarto. At lumipas ang ilang mga araw pa, muling kinausap ng ama ang kanyang anak at sinabi, Anak, pwede bang ibigay mo sa akin ang perlas na niregalo ko sa iyo? Umiiyak yung bata. Tuloy-tuloy ang kanyang pagluha. Sabi niya, Daddy, na-realize ko, itong mga nakaraang araw, bakit hindi ko binibigay sa iyo itong perlas? Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Kaya, Daddy, ibinibigay ko na po itong perlas na ito sa iyo. So, binalik nung anak yung perlas doon sa kanyang ama. At pagkaabot ng anak ng perlas sa kanyang ama, tsaka inabot ng ama ang tunay na perlas sa kanyang anak. Yun pala ay hindi totoong pearl kasi nag-ipon pa yung daddy eh. Hindi pala totoong pearl yung una niyang binigay sa anak. So, nag-ipon pa siya bago siya nakabili ng totoong pearl at yun yung binigay niya sa kanyang anak. Sa atin din pong mga buhay, may mga bagay tayong hinahawakan ngayon na akala natin totoo. Akala natin, ito na talaga yung magpapasaya sa akin. Akala natin na meron na ako nito. I'm okay with my life. Hindi ko na kailangan ng kahit na ano pa. Until we realize na there's greatest treasure pala sa mundong ito na mas mahalaga sa lahat ng yaman. And that is Jesus. Why not give your life to Him? Why not give your life to Him? O maaaring i-let go mo yung mga bagay na akala mo nagpapasaya sa'yo sa mundong to. Why not? Kagaya ka ba nung bata na hindi ko pa kaya? Lord, binigay mo na sa akin to eh. Ba't mo babawiin? Kagaya ba tayo ng bata na yon? Na Lord, bakit? And then suddenly, kapag binigay mo na sa Panginoon, kapag nilet go mo na, kapag sinuko mo na, tsaka ibibigay sa iyo ni Lord yung tunay na magbibigay sa iyo ng kaligayahan, ng kakontentuhan, ng satisfaction, contentment, ang magbibigay sa iyo ng buhay, ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, ang magbibigay sa iyo ng mga bagay na hindi mo pa naranasan sa mundong ito. Handa na po ba nating ibigay ang peking perlas natin sa Panginoon nang makamtan natin ang tunay na regalo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, tayo ay dadako po sa atin pong grounding session. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Naniniwala po ako na muling mangungusap ang Panginoon sa atin ngayong gabi. Naniniwala po ako na mangungusap siya.
Whew. So mga kapatid, wala mo nang magla-live comment. Mga kapatid kong moderators, paki-off muna ang comment section. Hala, bakit di ako makapag-comment? Kasi yan po yung gagawin po natin ngayon. Ngayon pong gabing ito ay lalo na po kung ano po kayo. Kung baguhan kayo dito. Okay? So, ito yung tinatawag naming grounding session. And sino dito yung wala nga palang live comment. So, kung kayo po ay first time na mga grounding session, gandang experience po nito. Okay? So, kung kayo po ay first timer. So, wag na po kayo mag-tap. Okay lang, wag na kayo mag-tap, wag na kayo mag-share, wag na kayo mag-repost. Basta stay lang kayo dyan. Wala kayong ibang gagawin kundi makinig sa akin. Okay? So, yun lang gagawin nyo. So, pwede kayong kumuha ng tissue. Pwede. Para if ever na maluluha kayo, maiiyak kayo. Diba? Okay? So, handa na ba tayo lahat? So, gagawin nyo lang ay makikinig lang naman kayo sa akin. Wala naman kayong ibang gagawin. Okay? So, follow my instruction. Yun lang. So, i-ready ko lang ang aking mga background music. Okay. So, ready na? Dahil ready na po ang bawat isa sa atin. Welcome po, mga kapatid, sa ating grounding session. So, this moment is between you and the Lord. Kung gusto nyo po talagang ma-enjoy ang presence po ng Panginoon, kung pwede po kayong magpunta sa isang tahimik na lugar. Pwede kayong magkulong sa kwarto, lumabas muna saglit sa bahay, punta sa CR, yung walang makaka-istorbo sa inyo. Itong pagkakataon po na ito ay pagkakataon na maibuhos mo ang lahat sa Panginoon. At kung ikaw ay nakahanda na, dahan-dahan mong ipikit ang iyong mga mata. Just close your eyes. Just follow my instruction. Gently close your eyes. At kung nakapikit na ang iyong mata, take a slow, deep inhale. And then, let it out, exhale. One more time, inhale. And then, exhale. While your eyes are closed, this is a moment of clarity. Let your thoughts slow down. Huwag mo munang pakinggan ang ingay ng mundong ito. This is a moment where your heart becomes honest. A moment where your soul finally breathes. May mga pagkakataon sa buhay natin na nagtatanong tayo, am I living the life God created me to live? Nabubuhay nga ba ako sa disenyo na nais ng Panginoon? O nabubuhay lang ako? Am I just existing? Life is short. Time is moving. Every day is a gift. A chapter you don't get to rewrite. Maaaring distracted ka ngayon. O baka wala ka nang nararamdaman.
Ikaw ba yung taong natatakot magsimula uli? Or maybe nakasettle ka na ngayon, but you have been settling for less because you forgot who you were made to be. Pakinggan mo ang katotohanan ito ngayong gabi. Nilikha ka ng Panginoon at meron siyang layunin sa buhay mo. Ang bawat araw mo ay mahalaga. Ang bawat hininga mo ay may kahulugan. I want you to imagine God standing before you. Kaharap mo ngayon ang Panginoong Jesus. Nakatingin sa iyo, punong-puno ng pagmamahal. At narinig mo ang kanyang sinabi, "Anak, huwag mong sayangin ang buhay mo. Anak, huwag mong sayangin ang buhay mo." Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata mo at naalala mo lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo. Lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Mga panahon na halos bumitaw ka na. Mga panahon na parang akala mo basura na ang buhay mo. At habang umiiyak ka, lumapit ang Panginoon. At ikaw ay dahan-dahan niyang niyakap. Iyak ka lang ng iyak. At sinabi mo sa Kanya, "Panginoon, pagod na po ako. Panginoon, nasasaktan po ako. Panginoon, hindi ko na po alam. Panginoon, kailangan kita." Dahan-dahan kayong umupo. Walang ibang tao, walang ingay. Ikaw at ang Panginoon. Ramdam mo ang kanyang presensya. Purong pag-ibig at kapayapaan. At narinig mo ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Anak, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Nakita ko kung saan ka nasaktan. Nakita ko kung ilang gabi ka nang tahimik na umiiyak. Nakita ko kung paano mo pilit nilabanan. Kahit ubos na ubos ka na. At hindi kita iiwanan." Habang nakapikit ka, isipin mo sa iyong harapan, merong isang kahon. Walang laman. Gusto kong isipin mo na lahat ng mga dala-dala mo ngayon ay ilalagay mo sa loob ng kahong ito. Lahat. Yung mga akala mong mahalaga sa'yo, yung mga akala mong magpapasaya sa'yo, yung mga bagay, yung mga tao na sumakit sa'yo, ilalagay mo ang lahat sa loob ng kahong ito. Yung betrayal na ginawa nila, yung takot, yung pag-overthink mo, yung anxiety mo, yung pressure mo, yung pagod, yung guilt, yung kahihiyan, yung hurt, lahat ay ilalagay mo sa loob ng kahong ito. Ang mga taong sumira sa pangalan mo, ang mga tao na sumakit sa iyo, ang mga taong nang iwan sa iyo, ang mga pakiramdam mo na nagpapabigat sa iyo ngayon, ilalagay mo ang lahat sa kahon. Ang lahat ng katanungan sa buhay mo, ilalagay mo ang lahat sa loob ng kahon.
mabigat. Sobrang bigat ba ng kahong ito? Nagulat ka. Tumayo ang Panginoong Hesus at binuhat ang kahon. At nung binuksan niya, wala nang laman ang kahong ito. Hindi mo na kailangan dalhin ang lahat ng ito sapagkat ginawa na ng Panginoon ang kanyang parte. Come to me, sabi niya, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Bumalik ka sa Panginoong Hesus. Bumalik ka. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging malakas. Sasalubungin ka niya ng may pag-ibig, kahabagan, biyaya, dahil yun siya. Pwede mo bang ibulong sa sarili mo? Sabihin mo lang, habang nakapikit ka, ilagay mo yung kanang kamay mo sa tapat ng iyong puso at sabihin mo, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi sayang ang mga luha ko. Hindi huli ang lahat para sa akin. May pag-asa pa. May kagalingan pa. May kinabukasan pa. May pagsasaayos pa. May plano pa ang Diyos para sa akin. Mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal pa rin ako ng Diyos. I want you to pray this prayer. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Katagpuin mo po ako palagi sa mga panahong hindi ko na kinakaya. Alam kong nandyan ka. Hindi mo ako pababayaan. Pakalmahin mo ang lahat ng bagyo sa aking isipan. Tapusin mo ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Nais ko pong manumbalik sa iyo ngayong gabi. Yakapin mo po ako. Maghari ka sa buhay kong ito, ngayon at magpakailanman. Amen. Dahan-dahan nating ibukas ang atin pong mga mata. At congratulations! Dahil natapos niyo po ang grounding session para sa lahat ng mga bago at sa lahat ng mga matatagal na ay nakahinga uli tayo ngayong gabing ito. Congratulations and grabe po, umabot ng 230 plus ang mga new followers po natin. Parang record breaking ito, mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. Wow, praise God. Amen. Sabi ko sa inyo, dapat may tissue kayo, di ba? Kamusta lahat ng mga first-timers? Umabot po tayo sa lahat ng 630 plus. Mag-follow lang po kayo. Mag-join kayo sa bulletin board natin dito sa TikTok para updated po kayo sa lahat po ng mga para makaabot kayo sa may updated kayo sa lahat ng mga ganap natin dito po sa community. So, June 1st, amen, record-breaking, praise God, ang atin pong devotion ngayong gabing ito. Umabot tayo ng 250 plus new followers for the glory of God. At ngayon po, 600 na mga tao ang nakasama sa grounding session po natin. To God be the glory. Palakpakan natin si Lord. Pwede nyo pong balikan ang atin pong mga previous devotion sa YouTube channel po natin. At pwede rin po kayo mag-follow sa atin pong page, ang Heart to Heart. At mag-message po para po maka-join kayo sa atin pong community. Hanapin nyo lang din po ang Heart to Heart community sa atin pong FB group.
Yan, pwede po kayo mag-join o kung hindi nyo po makikita, pwede po kayong mag-message sa atin po mga tribe leaders, mag-message sa akin, sa mga leaders na nandito. Ayan, message lang po kayo sa lahat ng mga matatagal nang nanonood sa community na ito, mga kapatid. Ako po ay from JIL, mga kasamahan. So, maraming salamat. Praise God. God is so good. First time ko pong nag-join. OFW from Kuwait and my life isn't perfect but thanks God, andyan siya. Praise God, Hezekiah. Mag-join kayo ng community. Okay? Kung hindi kayo maka-join, mag-message kayo sa akin para ma-send ko sa inyo yung link dito sa TikTok. Okay? So, wag kayo matutulog na hindi kayo naka-join sa community. Sa lahat ng mga first-timers, congratulations. We are blessed and grateful that you are here. Welcome sa Heart to Heart family. Praise God. Palakpakan natin si Lord. So, masayang-masaya po kami and kita-kits tomorrow sa atin pong morning devotion. Okay? So, meron tayong morning devotion tomorrow at evening devotion bukas. At meron din po tayong online family Bible study. Welcome nyo pong i-invite ang inyong mga pamilya sa atin pong online family Bible study bukas. Na bukas din po iyan. Okay? So, bukas, online family Bible study via Zoom. So, mag-download na po kayo ng Zoom. Okay? So, yun lang. Tapos, sa online youth fellowship, kung kayo po ay 13 to 23 years old, mag-message lang din po kayo para ma-add namin kayo sa group chat. Maraming salamat mga kapatid for joining our evening devotion tonight. And magpahinga na po tayo. Praise God. Grabe yung bigat kanina ng dibdib ko. Biglang lumitaw to sa FYP ko, sabi ni Ena Yodge. Kamusta po? Kamusta? So, bukas po, yung Bible study will be tomorrow po, 7:30 p.m. 7:30 p.m. po. So, pwede po kayo mag-join via Zoom, mga kapatid. Yung mag-join ng community, pwede kayong mag-message sa akin or punta kayo sa bulletin board dito sa TikTok. Simula umaga pa, sumiyak ako. Sobrang Amen po, Ate Candy. Praise God. Praise God! Maraming salamat kay Lord. Siya po talaga ang dahilan kung bakit nandito kayo ngayon, kung bakit gumaan yung kalooban nyo, kung bakit nabago ang perspective nyo sa buhay. Bukas meron tayo sa umaga at meron tayo sa gabi. So, tuloy-tuloy tayo tomorrow. Okay? So, to God be the glory. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. To God be the glory. Maraming salamat sa 600 plus na nakasama natin ngayong gabing ito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sana merong nag-screenshot ng 600 plus tayo, no? Praise God. Kung merong screenshot kayo na nag-600 tayo, pa-send po sa akin yung picture. Nakakatuwa lang na talagang pinapadami, pinapalago tayo ng Lord at feeling ko malapit na tayong umabot ng 1,000 ulit. Praise God. Sa Diyos mo lahat ng papuri. Praise God po. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. To God be the glory. So maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo with the love of the Lord. God bless my heart to heart fam. Tulog na po tayo. Good night. And God bless us all. Paalam po. Naglalag na yung laptop ko. Parang it's time na daw talaga. So, thank you so much, mga kapatid. Sabay-sabay po tayo magpaalam sa isa't isa. We'll be ending this live, mga kapatid, in 3, 2, and 1. Thank you so much, my heart-to-heart fam. God bless us all. And see you sa atin po mga group chats. Paalam. God bless po. Hala, naglag na talaga. Ayaw ma-end. Thank you so much. Naglag na yung laptop ko. Ewan ko, naririnig nyo pa ako ngayon. Pero naglag na siya. Teka.
But anyways, guys, paalam na. Good night, everyone. God bless. Paalam po. Totoong end na to para sa lahat ng 130 plus na nagstay. God bless po. Bye-bye and see you. Naglag yung laptop ko kanina. No, pero at least okay na po. God bless. Good night. Bye-bye po. Good night.